Welcome back to our channel. In this video, ituturo po natin paano ba mag-fill up ng birth certificate application form pagdating mo sa PSA. So take note na kailangan pa rin ng online appointment sa halos lahat ng PSA branches. Pagkatapos, pagdating mo ng PSA branch, kailangan mo din mag-fill up ng birth certificate application form na ganito yung itsura. So bali puti yung kulay nung para sa birth certificate. Kasi yung meron din pink at saka yellow para sa sinumaryon at sa marriage certificate. So yung kukunin mo, pagdating mo sa PSA ay yung kulay puti. So maliit lang, ganito lang yung size doon sa PSA. So itong sa akin, pinirent ko na lang siya dito sa bahay gamit ang short band paper. Pero pagdating ng PSA, yung size po ng form ay ganito lang siya. So umpisahan na natin. So this form is not for sale. So, birth certificate application form. Una, request for. So, ano yung i-request mo na kopya? So, kadalasan, yung check natin dito, o yung i-check natin dito ay itong copy issuance. So, ibig sabihin, ay hihingi tayo ng kopya ng ating PSA birth certificate. So, lagyan mo lang yan ng maliit na check dyan. Kung iba naman yung kailangan mo, so basahin mo lang dito kung alin dito yung dapat mong i-check. Authentication, viewable online, endorsement, doctrine, premium annotation. Pero kadalasan, kung kukuha tayo ng PSA birth certificate, ang ating i-check ay itong copy issuance. Dito, number of copies dito sa gilid na box. So, number of copies, kung ilang kopya ang gusto mo. Halimbawa, gusto mo ng isang kopya lamang, so lagyan mo dyan ng 1. So, kapag 1 lang yung kopya na gusto mo, ang presyo po na yung babayaran ay 155 pesos. So, kung lalagyan mo dito ng 2, ibig sabihin 2 kopya ang gusto mo, dahil halimbawa 2 yung paggagamitan mo, so, lagyan mo dito ng 2, tapos yung babayaran mo ay 155 times 2. That is 310 pesos ang babayaran kung 2 kopya ang kukunin. So, dito naman, so for Muslim, so kung hindi naman po kayo Muslim at hindi nyo kailangan ng certificate of conversion to Islam, so hindi na po yan dapat fill upan. So, dito naman sa requirements, so i-check mo dito your valid government issued ID. So, kung meron ka, so, kasi dapat kapag kukuha ng birth certificate, dapat meron kang valid government ID. Kahit na ano, pwede sa SSS UMID, so i-check mo yan dyan. So, kung meron ka din, if representative, kung halimbawa inutusan ka lang, kailangan mayroong valid ID ng nag-utos sa'yo at signed authorization letter at authorization letter. So, mayroon tayong video, nandito lang sa ating channel, pwede po ninyong hanapin paano sumulat ng o paano gumawa ng authorization letter para doon sa mga napag-utusan lang. So, kailangan naka-check din ito dito kung ikaw ay inutusan lamang. So, kailangan meron ka ding ID. Maliban sa ID mo, dapat mayroon ka ring valid ID ng nag-utos sa'yo at authorization letter na may pirma ng nag-utos sa'yo. So, dito naman, ito yung BREN. Ito yung birth reference number. So, hindi na to dapat i-fill up dito. So, anyway, pagdating mo ng PSA office, tuturuan ka nila kung ano lang yung dapat mong fill upan. Kaya huwag mag-alala. So, itong reference number, so pwede na yung hindi lagyan. Birth certificate details. So, dito na tayo sa detalye ng birth certificate. So, una, person or child's information. So, ito ang impormasyon ng birth certificate na kukunin mo. Halimbawa, birth certificate ng anak mo, so dapat pangalan dito ng anak mo. Kung birth certificate mo mismo, so pangalan mo dito. Kung kaninong birth certificate ang kukunin mo, yun ang i-fill up mo dito. So, last name, ibig sabihin apelyido. So, tandaan na ang apelyido, kung babae na ikinasal na, dapat ang isulat dito sa apelyido ay ang apelyido before marriage. Ibig sabihin, yung apelyido mo bago ka ikinasal. Kasi yun yung apelyido mo pagkaanak sa'yo.
Kaya yun ang mahahanap nila, yun ang hahanapin nila na birth certificate mo. So again, kung babae na kasal, ang ilagay dito ay apelyido ng pagkadalaga. So halimbawa, sulatan lang natin. Halimbawa, Garcia. So isang letra sa bawat box. So Garcia. Tapos capital letters lahat para klaro. Dito, first name, ibig sabihin yung iyong unang pangalan. So kung lalaki, dapat isali na dito kung mayroong junior, kung mayroong senior, kung wala, wala. So first name, halimbawa, babae, halimbawa, Garcia, Mary. So isang letra sa bawat box. Mary. Sunod na yung sex. So yung sex, kung babae, female, kung lalaki, male. So, si Garcia Mary ay babae, kaya check natin ang female. So, maliit lang na check sa box. Date of birth. So, ito ang pitsa ng kapanganakan. Mauuna dito ang month, ibig sabihin ang buwan, dito ang araw, dito ang taon. Halimbawa, January. So, isang letra pa din, tapos kumplituhin. Isang letra, bawat box. January. Tapos, ang araw, halimbawa, ang kanyang birthday ay January 8. So, 0, 8. Ang year, halimbawa, 1992. Ayan. So, isang number din kada box. Place of birth, dito isulat ang lugar kung saan ipinanganak. So, mauuna dito ang syudad or ang lungsod, tapos ang probinsya. Halimbawa, si Garcia Mary ay pinanganak sa, halimbawa, Liloan, Cebu. Ayan. Tapos, kasunod na yung father's name. Pangalan ng iyong papa. Mauuna pa rin dito ang apelyido. Last name, that is apelyido. So, halimbawa, ang iyong papa ay Garcia din. Siyempre, dahil Garcia ka. Tapos, first name, halimbawa, ang unang pangalan ng iyong papa ay Garcia Ray. Isang letra, bawat. Tapos, middle name. So, ang middle name ng iyong papa, ibig sabihin, ito ang apelyido ng iyong lola sa father side. So, halimbawa, Campos. Ayan, siguraduhin na tama lahat ng spelling. So, sa mother's maiden name, ibig sabihin, ang pangalan dito ng iyong mama pagkadalaga. Ibig sabihin, ang kanyang apelyido ay hindi ang apelyido ng iyong papa, kundi ang apelyido ng kanyang ina or ng lolo. Apelyido ng kanyang papa o lolo mo. So, pangalan ng iyong mama talaga dito. So, halimbawa, pag ng iyong mama, ang kanyang apelyido, Ocampo. So, example lang natin ito ha. Tapos, yung kanyang first name ay, halimbawa, Christina. Isang letra, bawat box. Middle name, so, meron nakalagay dito, before marriage. So, bago ikasal. So, ibig sabihin, ang middle name dito ng iyong mama, ito na yung apelyido ng iyong lola or ng mama mo. So, halimbawa, Cruz. O, ayan. Tapos, purpose of request. Dito, sa pinakadulo, dapat sulatan kung ano ang purpose or para saan mo gagamitin ang birth certificate na iyong nire-request. So, dito, mayroong iba't ibang purpose. So, pwedeng claim benefits or loan. Halimbawa, meron kang kukunin na allowance sa TESDA gamit ang iyong birth certificate. Ito yung i-check mo. Halimbawa, employment. So, kung kukuha ka ng birth certificate dahil mag-apply ka ng trabaho local, so dito merong local, so ito ang i-check mo. Dito naman merong abroad, employment abroad, ito ang i-check mo kung ang iyong birth certificate na kukunin ay para gagamitin mo pang-apply abroad. Dito, meron din ditong school requirements kung halimbawa ay is-submit mo sa paaralan. Pwede din dito passport or travel. Kung wala naman dito ang paggagamitan mo, isulat mo, i-check mo lamang itong others. Halimbawa, others ang i-check natin.
Tapos, kailangan isulat natin dito kung anong others, kung para saan, na hindi nabanggit dito. Tapos, sa likod na tayo, meron tong box likuran. Huwag kalimutang i-fill up ang likurang bahagi ng application form ng ating birth certificate sa PSA. So, dito na. Marami yung nagtatanong dito, kaya makinig mabuti. Requester's details, ito. Dito sa likod, requester's details. Ibig sabihin, ang detalye ng nagre-request. Kung ikaw mismo ang may-ari ng birth certificate na iyong kukunin, pangalan mo pa rin dito. 'Di ba? Kung inutusan ka lang, so pangalan mo dito, ikaw nakukuha ng birth certificate kasi yung kanina dito sa likod, dapat ay dito sa harapan, 'di ba? 'Yun yung impormasyon ng nag-utos sa iyo. Kaya dito, kung inutusan ka lang, pangalan mo dito, ikaw na inutusan. Kung sarili mong birth certificate ang kukunin mo, so pangalan mo pa rin dito. Okay? So mauuna pa rin ang last name or yung apelyido, tapos yung pangalan, tapos middle initial lang. Ibig sabihin ng middle initial, kung halimbawa Garcia, G lang ang ilagay. Initial, yung nauunang letra sa iyong middle name. Tapos ang address mo dito, isulat mo pa rin dito. I-kompleto ang address dito, kung mayroong house number, kung mayroong pangalan ng kalye, kung mayroong barangay, dapat nakakumpleto lahat. Tapos lungsod at saka probinsya. Ang mobile number dito, isang number bawat box pa rin. So, ito ay contact number mo. So, isang number bawat box, tapos i-continue mo na lang, ipagpatuloy mo na lamang itong 09. Halimbawa, ang number mo ay 0992321789 Ayan. Pagkatapos, dito na. So, basahin ang privacy notice. Kung gusto mong basahin yan. Tapos, dito na sa conform. Sa pinakadulo na. So, dito, sa requesters or authorized representative signature over printed name, so dapat pangalan mo ito dito, ikaw na inutusan or ikaw mismo na kukuha ng birth certificate. So, full name muna, printed name muna, tapos perma sa itaas. So, Mary Garcia. So, pangalan mo muna, tapos perma sa itaas. Ayan. Tapos, government issued ID number, isulat mo din dito yung number ng iyong valid ID. Nasa valid ID mo yan makikita ito. Itong acknowledgement of receipt, so hindi na yan dapat i-fill up, mamaya pa yan kapag tatanggapin mo na ang birth certificate doon sa releasing window. So, ganyan lang kasimple ang pag-fill up ng ating birth certificate application form sa PSA. Sana po ay nakatulong sa inyo ang video na to. Kung nakatulong, ay huwag kalimutang mag-subscribe po or mag-follow kung saan nyo po ito napanood.